My Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, worthy, worthy,
Because God never stops moving. Daily life sharing is back! Real life! Say many. Hello? Ano yan? Take two! Okay. 1, 2, 3, go! Hello, mga ka-daily life ganda, sharing! ganda. Kumusta kaya? Gising. Wow, si Abin! Oh. Mukhang nanguna. Oh, Naunahan ka pa rin ni Pastor Erlinda Coloma. Oh, yun! Dating Hallelujah. taga Brunei. Nasa Pangasinan na yata sila ngayon. Hello, mga ka-daily life sharing. Hello, Pastora Sally. Congratulations sa The Hub of Christ ng honor! Hallelujah! Pinagpalang hapon sa inyo lahat. Hello kay Pastor Carol Astor. Nasaan na po kayo ngayon? Yes, mga kaabangers. Halina kayo. Mag-like, mag-share, mag-tag. Invite! Yay! Ang kasama naming na-invite ay ang the best na driver, great lover ni Jesus. Naalala niyo ba yung kwento? Aba, nakakita ng maganda sa gilid ng kalsada. Inatrasan. Ayun! At ang kanyang pasahero ay sasakay ng LRT papuntang Tondo. Aba ay, nako, natondo. Kailan ba nagkaroon ng Tondo sa Paranaque? Yun ang hindi ko maintindihan. Pero ang saya-saya, pakinggan nyo ang replay ng kwento niya. I-welcome natin ang ating taga-shoutout. Walang iba kung hindi si Kuya Albert Caleja. Kasama na ang kanyang inatrasan at tinambayan at hindi na iniwanan. Nanay ng kanyang 4 na anak. Galing. Tatlong mahal. Tatlo. Ay! Wrong. Wrong! Sorry, wrong! Baka meron ka pa din naamin. Lord, patawarin mo si Kuya Albert. Ikaw. Patawarin mo din ako, Lord. Wait, Pastor. Ay, Kuya Albert, bumati ka. Narito na lang ang post sa Daily Life Sharing! Happy sa inyong lahat! At hindi lamang po ako driver, lover pa ako ni Lord, di ba? Kaya dahil driver ako, meron naman ako nakisakay! Walang iba, hindi ang aking mga kasamahan sa The Cafe Pandasal! Dahil na mga kapatid, Pweka! Awit tayo! Awit para kay Jesus! Ikaw lang Ang Jesus. ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Kala mo mababa. Buhay ko'y walang ibang mithi. Ang saya-saya! Kaway-kaway! Sabi natin kasing, kumanta na lang kayo dyan. Hindi ko alam kung mataas yung tono nyo o mababa eh. Nang mahilig. Diba? Nawawala po tono nila. Shout out Ate Kasing sa Tanawan, Batangas. Hello! Watching now at
sabay Praise ng God. paglundag. Pumalakpak lang may galak sa presensya niya. Sige, habang kami kumakanta rito, hawakan nyo na ang inyong mga cellphone. I-share, itag. Ano ba nangyari sa kanta natin? Sa puso ko'y walang ibang Hello kay Marisa Nunez sa Tanawan. Sige po, mag-share, mag-like. Kailangan abutin natin ngayon ang 100 na followers. More than 100. Let's roll it Lahat out. sa akin. Oh, lahat ng may hininga. Lahat ng may nagpupuri sa pangalan niya. Wow. Kalo balito na nating Diyos Ama. Andito daw ang mga prayer warriors, sabi ni Pastor Omega. Itodo na to! Sabay ng paglundag, pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Kuya Albert, dali mo na. Ate Daisy, ikaw nga kumanta. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw muna. Ikaw lamang, Jesus. Huwag ka muna kakanta. Parang ikaw ang pinagagalingan ng ibang tono eh. Ha? Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Yun, oh. Huwag ka muna kakanta, please. Mag-shoutout ka na lang. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Ayan, bumati ka na sa mga viewers natin. Buhay ko'y walang ibang mithiin. Yun, ikaw lamang, o Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Mag-share, Jesus, mag-like, ang mag-tag. mamahalin. Yes! Kaya naman, Ah. binabati ko ang mga Kasimba de Rama. Sa ating kasing yan. Yes po! Sa buhay ko'y walang ibang mithiin. Practice pa more. Hello kay kumparing Poging Ernest Almosara sa Hawaii. Yun, hello kay Mami Vicky. Ang saya-saya. Magpuri sa salang niya. Hello kay Mucha. Hello kay Pastor Patricia. Yes, we miss you all too. Hello kay Kuya Larry Bautista. Bakit ba lagi kang nasa cellphone? Wala ka dito. Pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Amen. Ikaw lamang. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Hello, Pastor Morris Monte Hermoso. Salamat sa masarap na crabs pasalubong mula sa Bacolod. At salamat sa masarap na lutong isda. Yun. Hello, Otniel. Ikaw lamang, O Diyos. Hello, Pastora Yolanda Hiyaw. Shout out daw. Lahat ng may hininga. Hawakan nyo na ang inyong mga cellphone. Nasaan na kayo? Mag-share, mag-like, mag-tag na kayo. Ang saya-sayang maglingkod sa Panginoon. Happy Father's Day, Pastor Dong. Sabi ni Pastor Ernest Almosara. Happy Father's Day din po sa inyo. Pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Yes! Hallelujah! Hallelujah! Let's praise the Lord! Praise the Lord. Hallelujah. Purihin siya. Hallelujah! Hallelujah! Dayawan siya! Yahweh siya. Pumalakpak ng may galak sa presensya niya. Amen! Hello sa mga taga-Spain! Kumusta, Manang Gloria Torres? Yan! See you next year! We are planning to visit Spain next year! Wow! Praise the Lord! Eto na, nagtatag na ang ating guest. Nag-invite na si Jolly Jel. Hello kay Casey Davis, Gio Canieda. Praise the Lord! Nasaan pa ang inyong mga ibang kaibigan? Lahat sa akin. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos,
ang lahat sa akin. Amen! Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Sige po, bumati po kayo, Ate Daisy! Amen! Magandang hapon po sa inyo. Ako nga pala si Daisy Calehan ng 77 Green Heights Avenue. Shout out dyan sa Sydney, Australia, Dexter family. Sa Thailand, si Kapitan Villanueva. Sa Taiwan naman, si Matt at si She. Hello at sa aking anak, sa aking apo. Manood kayo ng DLS. Napakaganda po. Ah! Si Pastora May at Pastor Dong. Yes, Ate Daisy ang guest natin bukas! First time niya sa Daily Live Sharing! Bumati po kayo, Ate Geraldine! Yan, magandang tanghali po sa inyo dyan. Lahat ng mga taga-DLS at sa lahat ng mga kababayan ko po dyan sa Iloilo. Akin po kayong iniimbitahan na manood ng ating daily live sharing at ganun din po sa atin sa mga mag-anakan, kaibigan po sa Dubai. At sa akin pong asawa ko nasa USA. Ayan, magandang umaga doon. Ayan! Yun, nasa likod mo! Bumati ka! Good afternoon po sa lahat ng mga taga-DLS. Yung mga nakikinig po na sa DLS po. Nandito pa ako, taga-Bicol. Ang ano ko pala po, province, taga-Bicol pa ako. Nakatira po ako ngayon sa Port State po. Batiin mo ang mga Bicolano! Shout out po sa mga taga-Bicol. Yan! Praise God! At meron tayong bagong kasama! Ngayon ko lang din siya nakita. Ay, kanina lang pala. Si Nanay Lorna! Hahanapin natin kung si Aida, si Lorna, o si Faye! Andito ngayon si Lorna sa studio! Bumati po kayo! Ako si Lorna Malonzo, Aha, taga saan po kayo? Paranaque. Yan, batiin niyo po ang gusto niyong batiin. Binabati ko po yung mga anak ko. Ah. Nay, artista ka na ngayon! At yung mag-asawa, bumati po kayo! Ayan, binabati ko po uli ang mga Bisaya. Yan, ang aking mga anak, binabati ko po dyan sa Green Heights at sa Matatdo. Manood po kayo mga anak. Nandito ang Yan. nanay at tatay nyo. Suportahan nyo Ano ginagawa niyong dalawa? Ay, andun pa kayong mic? Akala ko bakit nagkaganon? Bumabati lang, nakayakap pa! Ang saya-saya sa Daily Live Sharing! Kuya Albert! Ganyan po talaga ang sweet lover ni Lord. Hanggang dito, hawak-hawak pa rin niya ako. Kaya naman sa mga taga-Paranaque nyo dyan, stay put lang kayo dyan, ha? At dyan po sa Tambo, at dito rin po sa Green Heights, ang mga kaibigan ko dyan, ha? Makinig at manood lamang kayo dito sa The Daily Life Sharing! Akala ko sabihin niya naman, DSL. Hello, kay Brother Fernando Magpantay. Ay, naku, may nagtutulak dyan. Ay, 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 ay. Merong pumapasok. Ay, pasok. Basta raw mahabol. Humahabol. Sige, papasukin niyo. Merong mahabol. May nagtutulak ng pintuan natin, ha. Ay, na. Hapon po muli sa ating lahat. Siguro naman pa ikilala na niyo po ako si Brother Bobby. Shout out kanina. Shoutout po yung mga taga-Gumaca, Quezon Province. Ayan. Ako sa Paranaque sa Daily Life Sharing. Real talk, real people. Taga! Real life, real talk. Sa kanya naman, real talk, real people. Upgraded ang Daily Life Sharing. Isa pa awitan tayo. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Ang saya-saya.
puso. Hello, Mami Vicky! Good afternoon dyan sa inyo sa Hawaii! Hallelujah! Praise God! Hello kay Kuya Bonifacio Sosias! Kapitan! Kumusta ka dyan? Hello sa ating kapulisan! Kay Lea Punsyan! Sabi niya, di ka na makakawala kay Ate Isa, Kuya Albert! Yun! Puri sa Kanya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Isulat nyo nga sa comment box, real talk. Ano? Sabi niya, real talk, real people. Isulat nyo sa comment box. Sa presensya niya. Yes, hallelujah. Hallelujah. Let's praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin siya. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dayawan siya. Yahweh siya. Lahat ng May galak sa presensya niya. Amen. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Wow! Hello sa kapoging Pastor Leonard Aksunod, sa Kawayan Isabela, Pastor Ruel Lopez, sa Naik Cavite, Maria Cristina de Torres. Ayun, nandiyan na sila. Mag-share, mag-like, mag-tag. Hello kay Bo Kiangko. Amen. Praise God. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Yes. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Amen. Hallelujah. Dahil siya lamang ang lahat sa atin, papuri para sa Panginoon. Amen. Awit, Pastor Dong. Ay, panalangin po, Pastor Dong. Sorry po. O Panginoon, salamat po sa isang buhay na regalo mo, Lord. Lord, sabi mo sa pamamagitan ng iyong mga lingkod sa Book of Acts na ikaw ang aming hininga, ikaw ang aming buhay, at ikaw ang aming lahat-lahat sa Acts 17, Panginoon. Lord, patuloy namin ipinagkakatiwala sa iyo ang bawat sandali. Patuloy namin hinihiling ng iyong presensya, patuloy na magbukas sa mata ng aming mga pangunawa upang maranasan ka namin lagi, makita namin ang iyong mga kamay na gumagalaw sa aming buhay. Salamat po, Ama, sa iyong dakilang pag-ibig na ipinahayag mo sa buhay ni Kristo Jesus. At sa piling mo, naniniwala kami, Lord, lahat ng mga nakikinig sa oras na ito ay iyong katatagpuin, iyong pagpapalain, iyong kakausapin. Wika ng salita mo, Lord, sa Exodus 25 verse 8, that I will be with you if you will build the house for me. In Jesus' name, thank you, Lord. Amen and amen. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ako iiwan. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ako iiwan, di pababayaan man.
panghahawakan ko. Mga salita mo totoo. Lalapit ako sa mahabagin mong trono, isisigaw ko kadakilaan mo. Dahil sa'yo lumaya ko, hawak mo ang bukas ko. Sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ako iiwan, di pababayaan man. Salamat, Panginoon, sa buhay na pinadama mo sa amin. At dahil sa pag-ibig mo, lubos po naming naranasan ang iyong kalinga at habag. At wala pong taong nabigo sa taong nanalig sa iyo. Wika mo sa iyong salita, Lord, na ang sino mang manalig sa akin ay hindi mapapahiya. Bagkus ang manalig, kung mananalig sa kanyang buong puso, sabi mo sa Gospel ng Mark, kung mananalig sila, ay ibibigay mo ang kanilang mga kahilingan ng buong puso. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo sa amin. In the name of Jesus. Purihin ka, Lord. Amen at amen. Praise the Lord. So, mga kaabangers, salamat sa Diyos sa kanyang programa. Salamat sa gawaing ito. Salamat din sa technology ng FB. Talaga namang grabe ang gustong gawin ng Panginoon. Gagamitin niya ang lahat ng mga technology para lang makipag-usap at makipagtagpo ang Diyos sa ating lahat. Gagamitin niya ang lahat ng pangyayari sa buhay natin upang magpakilala lang siya sa ating lahat. Kaya salamat sa mga salita niya na nagsabi na ang tao, sabi ng Daniel, na ang tao po ay tatalino ng tatalino. Sila ay magkakaroon ng grabing karunungan. At isang karunungan binigay ng Diyos sa tao ay ang technology. Kaya ang technology ay mabuting instrumento ng Diyos na ibinigay sa tao. Ibinigay ang creativity upang maipadama niya ang pag-ibig niya sa ating lahat. Sabi ng Panginoon sa 1 Chronicles 17:13, ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Hindi magbabago ang aking pag-ibig sa kanya, di tulad ng ginawa ko sa sinundan mo. Ito ang salita ng Diyos kay Haring David. Ito yung salita ng Diyos nang dumating sa buhay ni Haring David, na nakita niya ang templo o ang Ark of the Covenant. Nandoon yung lugar na nandoon lang sa tent, kapirasong tent. At naikumpara niya ang sarili niya na napakaganda ang lugar niya, pero ang lugar na dapat kalagyan na nandoon magpresenta o magpakita o magpakilala ang Diyos ay napakaliit. At nandoon sa kapirasong tent. Kaya si David nagkaroon ng malalim na conviction, malalim na dalahin sa puso niya o malalim na kurot sa puso niya na hindi ako papayag na ang ganda-ganda ng bahay ko, ang lugar na nais kong tirhan, pero ang Panginoon ay nandoon lang sa kapirasong tent. Kaya si David, nasabi niya sa kanyang sarili na ipagtatayo niya ang Panginoon ng templo. Ipagtatayo niya at kaya naman isinabi niya ito kay Nathan, kay Prophet Nathan.
kay Propeta Nathan na ang sabi niya, ipagtatayo ko ng templo ang Panginoon na nandoon ang Diyos na nais. Ang Diyos ay gusto niya, ang Diyos ay maparangalan niya. Kaya siya ay nagkaroon ng pusong itayo ang lugar na doon siya ay makipag-usap sa tao. Na doon ang Diyos ay makikipagtagpo sa tao. At alam niyo po, sinabi ng Diyos kay Nathan, pagkat si Nathan, ang sabi ni Nathan kay David, na kung ano yung nanggaling sa puso mo, gawin mo kung ito man ay kalooban ng Diyos. So kaya makikita niyo po na ginawa nga ni David, pero ilang minuto lang, ilang segundo lang, di natin alam, di pa nakalayo si Nathan. Biglang pinabalik si Nathan ng Panginoon o si Nathan ng Diyos upang bumalik kay David at sabihin kay David na hindi siya ang magtatayo ng templong nais niyang itayo para doon ang lugar na i-display ang pangalan ng Diyos. At ang sabi ng Diyos kay Nathan, sabihin mo sa kanya, hindi siya ang magtatayo kundi ang anak niya. Hindi siya ang magtatayo kundi ang anak niya. At alam niyo sino yung anak na yon? Ay walang iba kundi si Solomon. Kaya makikita niyo po, ito ang kanyang salita kay David. Ito ang salita niya, ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Hindi magbabago ang aking pag-ibig sa kanya. Yan po ang bukang bibig ng Panginoon sa kay David. Yan po ang kanyang bukang bibig. Kaya sabi ng Diyos kay David na makikita nyo na ako'y kanyang magiging ama sa pamamagitan ni David doon sa kanyang anak. Ako'y magiging ama at siya'y aking magiging anak. Hindi magbabago ang aking pag-ibig sa kanya. Di tulad ng ginawa ko sa sinundan. Sinundan mo, sabi niya kay David. Kaya makikita niyo po, gusto talagang magpakilala ang Diyos ng kanyang pag-ibig. Yung bago at bagong tao, bibigyan niya ng pusong kagaya niya. Pagkat si David, ang kanyang kamay ay may dugo, may bahid na dugo. Kaya gusto niya talaga ang magtatayo ay wala na mga karanasan sa anumang mga pagpatay sa kaaway. Kaya tingnan niyo po mga kapatid, ang Diyos talaga nangako ako ang kanyang maging ama at siya naman ang magiging aking anak. Tingnan natin to. Ang Diyos kasi sa Exodus 19:4-6 ating gustong ipakita, gusto talagang ipadama ng Diyos ang pagiging ama niya sa atin. Gusto niya talagang tayuan ang pagiging ama niya sa atin. Amang nasa langit. Ama naming nasa langit. Dito sa Exodus 19 verse 4-6, nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipto. Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa aking kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Isi-set up. Ibig sabihin, kayo'y aking itatangi. Kayo'y aking gawing kakaiba. Kasi ang i-display nyo ay ang aking kaharian. Ito ang sinabi niya sa mga Israelita. Ito ang pagkabanggit niya sa mga Israelita. At sino si David? Anak ng Israelita. Anak ng isang magulang na kinatagpo ng Diyos. Isang ninuno na kinatagpo ng Diyos. Kaya ang tawag kay David nung sinabi ng Panginoon sa kanya, kasi si David binigyan ng pusong kagaya ng puso ng Diyos. Sapagkat bakit? Gagawin ni David ang lahat ng ipagagawa ng Diyos. Kaya nga si David talagang ginawa niyang all of God and none of Him.
At dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos din, sa pinadama ng Diyos na pag-ibig sa kanya, kaya talagang gusto niya ring parangalan ng Diyos, tayuan niya ng lugar na doon ma-display niya ang Panginoon. Tayuan niya ng lugar, walang iba kundi ang templo. Kaya dito mga kapatid, mga kaabangers, sabi niya, kayo'y aking magiging kingdom of priests. Kung susundin niyo ako, kayo'y aking magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig, aking, ngunit kayo'y aking itatangi. Sabi ng verse 5 ng Exodus 19. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pare, kingdom of priests. Sino ang sinabihan niya dito? Ang mga Israelita, anak ni Israel. Yung 12 ang pinapatungkulan niya dito. Kaya po mga kapatid, mapapansin niyo po, sabi niya, at isang bansang banal. Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. Sabi ni Moses, sabihin mo sa kanila na itatayo ko yan. Sila'y aking gagawing kingdom of priests. They are mine. Akin sila. Kaya ito yung pinadama niya kay David. Ako ang iyong magiging ama at siya'y aking magiging anak. So kung anong pinadama niya kay David, ang siya ring ipapakita ng Diyos sa kanyang anak. Ganyan ang Panginoon. Siya po ay grabe pong magmahal, yumakap sa atin. Kaya nga po, ang kanyang puso po talaga ay pabanalin tayo pagkat alam natin na lahat tayo ay nagkulang, ang lahat tayo nagkasala, nagmana ng kasalanan. Kaya ang tanging paraan, makapanumbalik ang tao sa Diyos. Kaya gumagawa siya ng lugar na doon ang tao'y makatagpo niya. Na walang iba kundi ang templong yun na yari sa bato noon. Now ngayon, ang gusto niyang bahay, na gusto niyang tayuan, sabi ng Hebrew chapter 3, verse 5 to 6, na kung paanong si Moses ay faithful servant in the house, si Jesus naman ay faithful as a son of the house. As a son in the house. And whose house we are. As a son in the house, whose house we are. At yung templo noon ay gawa sa bato, ngayon na templong tinutukoy niya ay yari o gawa galing sa puso ng Diyos. Kaya ang gusto niyang panahanan ay ang puso nating lahat. Wow, hallelujah. Puso natin na kung saan ito ang nagiging templo ng Espiritu Santo. Kaya nga, sabi nga niya sa Isaiah 66 na, heaven is my throne and the earth is my footstool. Saan mo ako itatayo ng kaharian? Saan mo ako itatayo ng templo? Kung langit ang tungtungan ko, lupa ang tungtungan ko, langit ang aking trono. Kaya wala siyang kasukat. Kaya pinili ng Diyos na walang sukat na lugar at walang limitasyong lugar na gusto niyang manahan, walang iba kundi sa puso mo. Gusto niyang manahan sa atin at bilang gusto niyang manahan sa atin, ang inilagay sa ating mga buhay na gusto niyang itayo o i-build ay walang iba kundi makapagbuo tayo ng mga tunay ng mga anak. Sabi ng Malakias 2:15, to raise a godly children. Iyan po ang malalim na pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang makapagbuo ng mga taong napihit ang puso sa Diyos at mga bata na lalakad sa banal na may banal na pagkatakot sa Diyos, lalakad na taglay-taglay ang buhay na lumalakad na matuwid sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya nga po mga kapatid, sa Malakias 3:16 to 18, sabi niya,
Pagkatapos na nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh, pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan. Kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga tao na gumagalang ng mga gumagalang sa kanya. Ipinatala ang taong gumagalang sa Diyos. Kaya nga ang Bible, honor your father and mother. Gusto mong matala ang iyong buhay, i-honor mo ang iyong ama't ina. Obey your parents in the Lord and honor your father and mother, kasi ito po yung unang utos na may kalakip na pangako, at ang pangako ay giginhawa ka, lalawig ang buhay mo sa lupa. Kaya po, ito po yung pangako, ang magbuo ng mga banal at tunay na mga anak ng Diyos sa Malakias 2:15. Kaya kapag ang ama na pihit ang puso balik sa mga anak, at ang puso ng mga anak na balik na napihit sa mga magulang, ang sabi ng Bible, giginhawa tayo. Ang sabi ng salita ng Diyos, lalawig, hahaba ang buhay mo dito sa lupa. Kaya ang Diyos ay nagsabi na itayo mo ang bahay. Kaya ang atin pong mandate na nilagay ng Diyos sa atin is to build God's house. And that house is no other than you and I, whose house we are. Kaya po, merong fathering grace para ma-disciple ka ng gusto, maging learner ka, isang batang puno ng disiplina, kaya tinawag na disciple, discipline man. Kaya tinawag na disciple, learner. Kaya kung napihit ang puso mo, balik sa nagpakamagulang sa'yo, lalo mong maiintindihan ang aral at tuntunin ng Panginoon. Malalim na matutunan mo ang aral at tuntunin ng Panginoon. Talab hanggang kalalim-laliman ng buto at hanggang sa utak-utakan ng iyong buto. Talaga namang tatagos ang mga salita. Kaya makikita mo yung buhay na active and alive. Sharper than any sword, any edged sword. Yan po ang salita na kapag ito'y tumimo sa puso ng tao, ay talaga po, madadala ka sa lugar whereby you can display and honor God wherever you go. Oh, hallelujah. Sa araw nakikilos ang Diyos, sabi nito sa verse 17, magiging akin sila sa Malakias chapter 3, magiging akin sila, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. Hallelujah! Ibig sabihin niyan, ikaw ay kakaiba sa iba. Itatangi ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Hallelujah! Sino bang taong ayaw maayos ang buhay? Sino bang taong nais maligaw? Di ba wala? Lahat nais nating maayos ang buhay. Lahat tayo ang nais natin ay magkaroon ng tamang direksyon. Lahat tayo ay magkaroon ng isang tunay na tagumpay. Oh my God, my God, help your people. Lord, ang bansang Pilipinas ay iyong pagpalain. Ang maraming buhay ay iyong katagpuin. Sabi ng Panginoon, ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa Diyos. Hallelujah! At yung pagliligtas na yan ay ipinadama ng Diyos sa buhay ng kanyang anak na si Kristo Jesus.
ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Kaya nga naman doon sa Colossians chapter 3, verse 15, sabi doon, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan, kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, magpasalamat kayong lagi. Praise be the name of Jesus. Bilang kaisa ng Panginoon. Kaya the one who joined to the Lord is one spirit with Him. Sabi ng 1 Corinthians 6:17. Kaya ang nakipag-isa sa Kanya ay talagang sisinupin niya ang buhay ng mga taong ito. Kaya mga kaabangers, kung meron mang pinakamalalim na pagmamahal, kundi ang pagmamahal ng Diyos Amang nasa langit. Magkulang man ang iyong amang dito sa lupa, pero ang Ama na nasa langit ay kahit kailan, di siya magkukulang sa iyong buhay. Kaya sa oras na ito, ito ang daily life sharing. Ito ang araw-araw na nais ng Diyos na ingatan ang iyong mga hakbang. Sabi ng Psalms 37, the steps of a good man are ordered by the Lord. Ang lakad ng isang taong matuwid ay Diyos ang nagtutugma. Kaya mga kapatid, ipinamamanik ko sa puso mo. Kung ikaw man ay naghahanap na madama ang pag-ibig ng tao, maaaring magkulang ang pagmamahal ng tao. Pero ang pagmamahal ng Diyos ay hindi kahit kailan magkukulang sa buhay mo. Balik ka sa Panginoon. Buksan mo ang puso mo sa Diyos. Manalig ka. Isuko mo ang buhay mo. Hindi mo yan kaya kung wala ang iyong tagapagligtas. Ang iyong tagapagligtas ay walang iba kundi yung galing sa langit na bumaba dito sa lupa. Sa John 3:13, galing sa langit bumaba sa lupa upang ipadama ang pag-ibig ng Diyos Ama. Upang ipakita sa iyo ang kanyang pagliligtas laban sa kasalanan. Kaya nga naman, sabi niya sa Colossians, di ba? Chapter 1, mula sa kaharian ng kadiliman ay inilipat tayo sa kaharian ng kanyang kaliwanagan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngayong oras na ito, kung mananalig ka, namamanik ako sa puso mo, kumakatok ako sa puso mo, isuko mo sa Panginoong Hesus ang buhay mo. Ang buhay mo ay talagang pangako niya. Iaayos niya ang buhay mo at nangangako siya ng isang buhay na ganap at kasya. Yan ang sabi niya sa John 10:10b. John 10:10b. Nangako siya na bibigyan kanya ng buhay. Isang buhay na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Isang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Pero kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Sabihin mo ngayon sa Panginoon, Panginoong Hesus, ako'y lumalapit sa iyo. Ako'y lumalapit sa iyo. Isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Sinusuko ko sa iyo. Naniniwala ako Naniniwala na ikaw ang aking Panginoon. na ikaw ang aking Panginoon. At buong puso, naniniwala ako Naniniwala na ikaw ay muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay. na ikaw ay muling binuhay ng Diyos mula At sa ngayon, Panginoon, At ngayon, Panginoon, lumalapit ako sa iyo. lumalapit ako sa iyo. Manahan ka sa puso ko. Manahan ka sa puso Bilang aking tagapagligtas, bilang aking ikaw na ang maghari. Ikaw na ang maghari. Ikaw ang manahan. Ikaw ang manahan. Ikaw na ang buhay ko. Ikaw na ang buhay. Salamat, Panginoong Yesus, Salamat sa kaligtasan. sa kaligtasan. Salamat sa buhay
Salamat sa Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kapatawaran. Sa lahat kong kasalanan. Sa lahat kong kasalanan. Salamat, Panginoon, Salamat, na Panginoon. sa pagsisisi ko, Nasa pagsisisi ko, ako'y pinatawad mo. ako'y pinatawad. At ang buhay mo At ang buhay ay higit sa sapat at higit sa sapat. na ako'y linisin, Na ako'y linisin. na ako'y hugasan, Na ako'y hugasan. na ako'y pagpalain. Na ako'y pagpalaan. Salamat sa kalayaan. Salamat sa kalayaan. Mula sa kadiliman, Mula sa kadiliman. inilipat mo ako Inilipat mo ako sa kaharian sa kaharian na may kaliwanagan na may kaliwanagan sa piling mo. sa piling mo. Purihin ka Purihin at sambahin sa buhay ko. sambahin sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus Ama. Pangalan ni Jesus. Salamat, Holy Spirit, Salamat po sa gabay mo sa buhay ko. sa gabay mo sa buhay ko. Amen. Amen at amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Salamat, Pastor Dong, sa isang napakagandang mensahe. Tunay na ito ang kailangan nating lahat, ang mga aral at dakilang tuntunin ng Panginoon. Sapagkat pag ang salita ng Diyos, ang ating gabay, alam niyo po, ang liwanag ng ating buhay. Amen po ba? At binabati ko ang ating kaibigang pastor na nasa New Zealand, si Pastor Carmela. Yan, kumusta kayong mag-asawa, ang buong pamilya ng Fortes? Kumusta po kayo? Salamat sa Diyos at patuloy po kayong umupo, makinig. At tayo sama-sama ngayong hapong ito, patuloy natin namang maririnig ang kwento ng isang anak tungkol sa Father's love. Yan. At tamang-tama dahil katatapos lang ng Father's Day, and I do believe ang mga honorable son hindi lang nagse-celebrate ng Father's Day every year, once a year, kung hindi sineselebrate nila ang Father's Day every day to be an honorable sons and daughters of the King. Amen? So ngayon, mga kaibigan, ay ang bisita naman natin sa ating programa ay Phil-Am. Yan, ipakita mo nga, Kuya Gabi. Siya ay isang Phil-Am. Daran! Phil-Am, hindi yan Filipinong lumaki sa ama. Filipinong naging Amerikano. Welcome sa ating studio, Jelly Cosme. Hello! Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapatid sa Daily Life Sharing, sa ating mga kaabangers. Magandang at pinagpalang hapon po sa ating lahat. And thank you, Pastor Don and Pastor May, for inviting me here. I think it's been a long time. Yeah. Since nakasama ako sa Daily Life Sharing. Yeah. I'm really excited sa Wow. gagawin ng Panginoon ngayong hapong ito. Amen! Praise God! Para sa kaalaman ng lahat, si Jelly po ay pioneer natin sa The Hub of Christ, Paranaque. Oo. Yan. Dati po ay, ang size namin ay, ngayon ang size namin, Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. At ngayong oras po na ito, Ate Jelly, pwede ka bang magpakilala sa ating mga viewers para malaman nila kung sino ba ang napakagandang anak namin sa aming tabi? Ayan, ako po si Sis Jel Cañada Cosme. Ako po yung panganay na anak ni Sister Angie and Brother Mel Cañada. Bali po, si Sister Angie po, siya po yung kapatid ni Pastor Dong by blood. Ayan, by blood. Ayan. And sister-in-law naman po niya, ang aking napagandang tita. Yeah! Ayan, Pastora May Campoy. And dalawa lang po kami magkapatid. Ako si Gio. And as what they said, we started in the Hub of Christ. Doon po kami nahasa. Kami pong pamilya, nabanat, nabinat, nabunot, natisod, tumayo. Pero ayun po, pinagpala po kami kasi dito po kami nahasa na yung salita ng Diyos ay hindi talaga nawawala sa buhay natin. Wow, amen. We started way over 2009. Ang ganda ko dyan, Pastora. Oo nga naman, ganyan na ganyan. Sabi ni Dig na pinili, wow, slang na slang siya. Hello, Ate Jelly. Hello po. Ayan mo, ayan mo. Ano nangyayari? Ano nangyari? Yan po yung Pilipinong laki sa Amerikana na siya. Pero totoo rin pong nag-ama ko nung bata. Ah, talaga? Kasi walang
pambili ng gatas daw. Sabi ni Mami noon. So, puro lang daw po ako. Ayun po. Ito po yung sa picture is, yan po yung aming father, si Brother Melchor Cañada. Yung po yung bunso namin kapatid, si Gio po. Yeah. Kasama po kami dyan. Okay, anak, anong natapos mo? Ako po'y nakapagtapos ng Bachelor of Science in Business Administration, major in Computer Applications sa De La Salle College of St. Benilde. Oh, nakapagtrabaho ka ba kaagad? Opo, after po noon, nag-work ako sa Smart Communications as a customer care officer and then naging cashier po. And then, after that, kasi nung high school pa lang po ako, tinitrain ako ni Mami sa real estate. Oh. So sabi niya, anak, walang pera dyan. Umalis ka na dyan. Sabi niya. Totoo rin naman po kasi yung panahon po na yun, ang ang salary po is around 9,000 pesos po. So parang ang point ko lang, gusto ko lang maramdaman how to work in a corporate world. So ayun, so sabi ni Mami, umalis ka na dyan kasi wala kang pambayad ng na baterya ng sasakyan mo. Sabi ni Pastor Razali, wow, ka-sexy pa ni Ate Jelly. Noon. Ala-alang nagbabalik. So, ayun po. Ayun, after no, nag-transition na ako mag-real estate. Nag-aral po ako, nag-board exam, and then nakapasa po. Naging licensed real estate broker naman po ako. Wow. So, nag-assist po ako kay Mami. Sa naalaala mo, ilan naman ang na-close deal mo? May na-close deal ka ba? Lisensyado ka nga. Meron naman. Mga rentals and yan. sales po. Actually, ayan, yan po, marami po kaming talagang nai-assist ko si Mami all the way Yan. sa Okay, dahil pag-real Father's Day, ano ang trabaho ng daddy mo noon? Bale, si Dad po, siya po ay OFW seaman po. Oh, seaman. Opo. So, seaman siya sa Since isang birth ako. taon, since birth? Since birth ako, nagsisima na si Daddy. Or Okay. bago pa man ako, mabuo. Ayan. So, since birth, anak, sa isang taon, ilang beses mo nakakasama ang daddy mo? Nung bata-bata pa po ako, parang mga 2 months po, nagsistay siya, tapos sasakay na naman po. Then, dati po kasi 1 year siya, straight na nagbabarko. Opo. Tapos, paiba-iba, hanggang lumipat-lipat po siya, nagiging 6 months, 8 months yung pagbabarko niya. Pero yung standard po nagsistay siya sa amin is 2 months. Ang igsi ng panahon. Opo, maiksi Sabi ni Dig po. na pinili, Pastora May, hanggang alaala na lang po talaga. Ang hirap ng ibalik ang nakaraan. Parang ako din. You are not alone! Harold, makapagpara din nga. Ano ba yung pagbabalik na yan? Yan ba yun? Nasa picture? Opo. Size doesn't matter. Ayan. Beautiful! Okay, anak. So, sa madalit sabi, since birth, ang tatay mo, nakita mo na talaga siyang nagsisiman. Ano yung memories na maaalala mo na maliban na lagi siyang absent? Pwede bang doon naman sa present naman siya? Ang maganda po kay Daddy kasi is, dahil alam niya na yung mahabang panahon na yun, ang dami niyang na-miss. So, bilang ama, ang ginagawa niya, every time na pagdating niya, kinabukasan, duty free na po kami. Mag-duty free na po kami. Dadali niya na kami sa duty free para mag-shopping, ipabili niya yung mga gusto namin, nila Mami, ni Gio. Tapos po, mag-shopping na din kami ng mga, kasi ang hilig niya magbigay ng gifts for the family. Mga relatives po, mamili ng mga pabango, yan, papamigay niya po yan. So, yan po yung basta pagdating po yun, talagang ready na po yun na kami mamimili. Tapos gusto niya nga yung mamasyal. Yan, gusto niya mamasyal kami as a family. Ganun po. So, talaga namang masasabi mo na si Kuya Mel ay bumabawi naman. Opo, bumabawi po talaga Teka, may siya. sumasagot. Ay. Si Ate Angie.
Ayan, pinag-resign ko si Jel. Dahil nung tumirik yung sasakyan, nag-call sa akin. Sabi, walang pambili ng battery. Kaya sabi ko, what? Nag-work ka, walang pambili. Ngayon din, mag-resign ka na. Ang bagsik ng nanay. Ganun na ganun nga po. Sinabi niya, mag-resign ka na. Sumunod na rin na po. Talaga. Hello, ate. Yes. Ano to? Hi, Tita Ina. Yan. Pasilip-silip lang daw siya. Yan. Talaga naman. Okay. So, isulat nyo nga sa comment box, ang hirap pala ng absent, present ang tatay. Absent at present. So, kayo po ng mga nagtatrabaho sa as a foreign, ano ba to? Foreign workers, ano po? Oo, mga OFW. Maaari kayo ay makaka-relate sa kwentong ito, lalo na yung mga seaman. So, maliban anak sa nasabi mo na si Kuya ay talagang great provider, ano? Yes po. Ano ang memories mo na masasabi mo na naging aral na itinuro niya sa'yo maliban sa ibinigay niyang bagay? Yung ano po, actually si Daddy kasi electrical engineer po siya. So, the best, pinakamaganda pong tinuro niya sa akin is bits by bits, tinuturuan niya ako sa electricals. Oh. So, pag meron akong gustong ipagawa or gustong matutunan sa kanya, tinuturo niya sa akin. Like, kasi yung bahay namin, yung lahat yung electrical sa BF Resort, yung electrical po nun, siya po yung nag-design. So, prepare niya po yung house, which is, sa iba po, standard na 220 lang. Sa amin, is ginawa niyang 110 tsaka 220. Oh. So, parang, yung voltage. So, yung mga yun po, tinuturo niya po sa akin yun. Yung kung paano, how to, actually, tinuruan niya ako magkabit ng ilaw. Ayun po. Tapos, pag meron siyang gustong kutkutin sa bahay, tinuturuan niya rin po ako na mga ganun. So, yun po, nadala ko siya sa Amerika. Oh. Kasi, tas a little bit of plumbing. Kasi sa Amerika, kasi you have to do it everything on your own. Wow. You cannot, kasi magkukuha ka ng plumber, you have to be ready to spend around $800 po. Wow. Just for a simple service. Hindi. So, namukod na po kami, doon na kami sa Amerika. Ayan po, ako po yung nagkakabit ng mga bidet. Pag may mga bumibigay po sa ilalim, ako po, kasi you have to do it on your own. So, yun po yung natutunan ko sa kanya na mga simple hacks in life na nakatulong po sa amin. Sa akin po talaga. Nako, mga ka-daily life sharing, huwag niyong mamaliitin ang mga DIY. Do it yourself na tinuturo ng mga ama. Yan, talagang nakakatuwa naman. Pastor Dong, may gusto ka sabihin? Oo. DIY. Do it yourself. Napakahalaga yung mga maliliit. Ang wisdom kasi, Pastora, kapag pinagsama-sama yung mga maliliit at pinagsama-samang ginawa, yung maliliit na yun, pag pinagsama-sama, ang resulta niyan ay karunungan. Wow. Oo, karunungan. Bakit? O, tinan mo. Nung dumating na siya sa Amerika, sa aktong pangyayari, kung wala yung mga basic na maliliit na yun. Tama. Lahat- Huwag mamaliitin ang maliit. Oo. Dahil ang lahat ng maliit papunta sa malaki. Yun. Yun. O, di ba, yung buong bahay na yun, alam mo ba kung ang hindi naayos yung bidet, baha yun. Oo, tama naman. Oo, di ba, magtatatawag ka ba doon? Oo, kung mayroon kang alam na basic na ganyan, yan na yun ang karunungan. Yeah, wag po talaga natin i-underestimate yung mga tinuturo ng mga magulang natin Yun, sa atin. napakahalaga Sa maliit man o malaki. Kasi hindi po natin alam pag nandun na tayo Sa future. sa panahon na tayo na lang. Paano kaya kung wala na sila, nag-guide na sila. So, na-treasure mo lahat ng yun? Opo, lalo na po nag-iisa ka na? Opo, Grabe. lalo na po nung napunta na ako sa Amerika. Okay, teka, bago ka pumunta riyan, si Digna Pinili, sabi niya, mahirap po talaga ang testimony ng buhay namin. Ama at ina namin, salitan silang nag-abroad. Oh. Way back grade 5 po ako lang ang nabuo. Ang family namin, 1 buwan lang po si Mama sa Pilipinas. Kaya, ayun po, inilibot kami ng Manila. Ipinakilala kami ni Papa sa mga dati niyang kasama na fireman sa Intramuros. Siya ang pinakamasayang nangyari sa amin. The rest is history.
Oh, kita mo? Diba? May pagtuturo Nagmanak ka din daw sa skill ng dati na lahat ng pagbuting-ting na nagamit niya sa Opo, US. yung Ang mga grabe, ah. electronics sa bahay, Oh. yung sa TV, sa audio, ako po nagkabit nun. Wow! Opo, kasi wala naman po tutulong. Oh. Opo, so yan, ako po nagkakabit nun. Ginagawa ko ng paraan pag mahirap. Ayan, so yan yung mga bagay na na-appreciate ko na ay, ito pala yon pag ikaw na pala, ito pa rin sinasabi nila na makinig ka talaga sa magulang mo. Oh, father's love yan. Yeah, father's love. Okay, kaya makikita mo, Pastora. Naiiyak ako. Sabi ko na nga, malalaman nyo lang ang kahalagan ng lahat ng itinuturo sa inyo. Pag nandun na kayo nag-iisa na lang kayo. Oo, nasa akto na. Oo. Pag nasa akto na, imagine mo yung nasa proseso ka, agad-agad na, inaantok ako, pagod ako, agad mong ni-reject. Huwag na, ganun. Napakahalaga talaga. O, di ba dapat mayroon kang isang bukas na kaisipan na ready kang tumanggap. Okay. Teka, mayroon akong malalim na tanong. Ang lalim ng tanong ko. Anak, ang tanong ko, kung si kuya ay naging seaman ng matagal na panahon, sa naaalala mo, ilang beses mo lang siyang nakasama sa isang taon? Ilang taon ka na nung bago ka nagpunta Amerika? 2017 po kasi ako nagpunta ng Ilang Amerika. taon ka nun? Saan po ba ako nun? Huwag mo na Huwag na ipaatras. itanong. So, ibig sabihin, Basta yun na sabihin yun. mo, 20 years. 2017. Sa madalit sabi, sa naalala 33 po, 33. Ayan. Oh. Alam na nila. Kalahating, ibig sabihin, kung 2 months mo lang siyang nakikita, Apo. Pero kasi, sabi lang, nag-retire na siya ng around mga 30 na po. 30 ako? 30 po yata. 30, tapos doon 3 lang months. talaga. 3 months, sabihin mo 3 months. Aba, ilang panahon mo lang na naalala ang nakasama ang daddy mo? Opo. Hindi talaga. So aside from talagang naging great provider naman siya, anong naibigay niya nung naging great provider siya? The best na? Na schools. Wow. Ayan, tapos pag may gusto akong gadget. Gadget! Dinadamay ko na rin si Gio. Dati kailangan po ni Gio nito. Ayan po. So, yung pag gusto ko ng cellphone, yan, si daddy po yan. Tapos, Wow. yung kasi si mami, kailangan sinasabi niya, kunin mo kay daddy mo. Sabi niya, kunin mo kay daddy mo, mag-message ka. Oo, yun talaga. Ayan, opo. Tsaka Pero, wala po talagang tanggi. Oo. Oh, At saka isa pa, talagang ibinigay alam mo, naman Mami, the best. posible talaga matutunan ni Jelly ang mga maliit-liit na mga karunungan o kaalaman. Kasi nasaksihan ko rin sa bata na to, napaka masunurin. Tahimik lang siya, gagawa lang. Tahimik, gagawa. Tama. Yung nanay sumasagot Pinagpalay ang anak ko niyan dahil siya ay masunurin matalino. ito nga. Siyang gumagawa ng contracts ko. Yan pala magagamit din niya sa work. Wow. Opo, ayan. Okay. Kaya po sa mga kabataan dyan, wag niyong i-underestimate. Kasi dumating din ako sa point noon, nung syempre high school ako nung tinetrain ako ni mami, no? Tsaka ni daddy. So, parang, yung parang, ayokong gawin. Kasi Matutulog ka nga, muna. gusto ko matulog yung matutulog ka na lang. Gawin mo to, tapusin mo to. Oy, halika dito, sumama ka. Si daddy po, ugali niya, gusto niya lagi kaming kasama. Everywhere. Natural. Opo. 2 buwan lang ba naman Hello, Bishop Israel Sanoy! Hi, Bishop! Hello po. You are next! Ayan po, laging ang gusto niya po, hakot kami. Oh! Kahit tulog kaming lahat, basta paglalabas, sama-sama po kami nga alis. Wow. Walang tanggihan. Oo, sabi niya, magbihis ka. Dati. Ano ba? Talaga. Pero yun po talaga nakita ko sa kanya, which is na-adapt ko po. Na-adapt ko siya. Hindi ko akalain na ma-adapt ko siya. Wow. Yung parang gusto ko lagi kong kasama yung mga bata, kasama ko. Tapos, like ngayon, yung pag-uwi-uwi namin dito, gusto ko lagi kaming umaalis magkakasama. Ay, naiyak ako. Yeah. Ate, kayo kasal. Ano ang hindi mo makakalimutang the best na binigay? Mali ba? Di ba? The best na pag-aaral. Nung kasal mo,
Ano ang hindi mo makakalimutang the best na binigay sa'yo ng iyong kasal? Ano po, yung... Mula saan? Sa tatay? Mula Oo, sa, sa father. Yung ano po, nagbigay po siya. Actually, well, it's more on monetary po. Oh. Kasi malaki yung naibigay din ni Dad sa Wow. kasi gusto niya nga na masaya. Siyempre, 'di ba, nag-iisang anak. So gusto niya masaya. Sa So gusto babae. niya yung the best para talaga sa amin. Yan talaga 'yon. Talaga. So, the best na kasal. The best na kasal po yung which is talagang nangyari po. Okay. Na, The best na birthday. Anong di mo makalimutan? Ay, lagi po niyang sineselebrate yung birthday ko po eh. lagi kaming may outing pag birthday. The best na debo. Ay, Ayan. Sayang Naalala ko yun. Andyan ba? Ay, wala yata akong picture dyan eh, ng debo. Ayan, yung debo, yeah. The best na debo. Sila po, talagang gusto nila talaga. Minsan nga eh, hindi, yung experience na hindi mo na kailangan hingilin. Kasi nire-ready na po nila para sa amin. Wow. Oo, ganun pala yun pag magulang, which is yun din ang ngayon na may dalawa na akong anak, yun na rin yung ginagawa ko, nire-ready ko na. Kasi ayoko na maranasan nila yung mga bagay na, yung something a little bit difficult. Yeah. Yan. So, pag may nire-ready ko na para sa kanila hanggat makakaya. Ayun po. Yan. Yan ang nako. aking mga anak, si Hannah at si Johan. Wow. Pinagpala. Saan kayo anak? Sa Amerika? Sa po kami, Federal Ways. Bale, sa Washington State po kami. Wow. Nako, mga ka-daily life sharing. Ang ganda ng ating pinag-uusapan, Father's Love. Ang tatay ni Jelly, kinukwento niya talagang ibinigay naman yung pinaka-the best Opo. in the absence and in His presence. Opo. Nararamdaman mo pag absent? Opo. Ewan ko kung natatandaan niyo ito, Pastora. There was a time nung meron tayong gawain sa Indonesia kay Pastor Chris yun eh. Oo, nag-attend tayo. And then we were hosted by Sis Jessica and si Fan. So, that time, I had that yung urgency sa puso ko, yung heaviness sa puso ko. I wanna see my dad. Oh. Gusto ko makita yung dad. Umiyak ako. Di ko alam bakit ako umiyak nung panahon na yun. Parang way back 20, Pastora? 2012? Yung nagpunta tayo lahat sa Jakarta. And then, umiyak ako kasi sabi ko, I wanna see my father. Tapos, nagkataon naman, ito si Daddy, yung barko niya, dumaan din ng Indonesia. Wow. Ewan ko naalala niyo po ba naalala ko. Nabigla siyang nakasama. Ang Oo. seaman po, hindi po yan basta-basta makakaalis ng barko. Nagdak kasi Tama. yung barko nila Kasi doon. nakadock lang sila doon. They're just passing by. Kasi magre-refuel lang sila. So, nangyari noon, dahil alam niya na nandun din kami sa Jakarta, Indonesia, nag-request siya doon sa naalala kapitan na bumaba for a few hours. And sabi ko, doon ko nakita, baguhan pa po ako noon sa paglilingkod, pero doon ko nakita, Lord, ikaw talaga to, Diyos talaga to Si Lord talaga to kasi sinabi ko lang, gusto ko lang makita yung daddy ko. Yung longing. Yung longing lang to see your father. But then, dahil God is a very giving God, yun po yung ginawa niya. Sinagot niya yung panalangin ko. Amen. Na makita ko si Daddy nung time na yun. Hindi ko po akalain na makakasama namin sa Jakarta, Indonesia si Daddy. Wow. Ang tindi po, tindi ni Lord sa buhay Talaga. natin. Amen. Amen. God gave the desire of your heart. Amen. Pinagpala ka, anak. So, ilang taon na kayo sa Amerika? Almost 9 years na rin po. 9 years. So, kanina nabanggit mo, no, yung mga maliliit na mga buting-ting, naalala mo. At nakatulong sa iyo ng malaki. Anong nakita mong pagkakaiba, anak, ng buhay kasama ang magulang at buhay na ikaw lang? I have a very big God. Ayun po, syempre,
nung kasama ko pa po, under pa ako sa kanila sa bubong ng in my father's house. Sabi Yes. nga, when I was still in my father's house. There are many food. There are many, Many food, many. many food. Hindi ko Isulat nyo nga sa comment box, in my father's house, there are many everything. There are everything. Isulat nila anong meron sa father's house. Na wala sa labas ng father's house. Yan! Sige, kwento mo. Ayan po. So, yun. Nung panahon po na, syempre, nung nandun pa ako sa amin, laging may naka-ready na pagkain. May, well supplied lahat. You know, hindi na namin kailangan hilingin yung mga bagay na kailangan namin. Or kung may kailangan man kami, is lalabas lang kami as a family. Yung napakamaganda po talaga is yung pamilya kayong lumalabas. Ngayon ko po siya na-appreciate. Lalo yung pag you go out as a family, you have gatherings as a family. Napaka-ano pala nun. Napakalaking bagay. So, nung napunta kami ng Amerika, sabi ko, luto ako. Linis ako. Oh, my number 10 na yun. Ayaw gawin. Maglinis. Ayun. Teka nga, sabi ni Ate Angie, naku po, nung siya na lang ang nasa US, laging tumatawag kung paanong magluto po. Pati adobo, Mami. Paano nga ba yung adobo? Sa Amerika, pagaling yun ng adobo eh. Alam ko. Ay, naku, kidding aside. Yan. So, yung mga, yung nasa Amerika kami, yung kapag masama yung pakiramdam mo, ikaw lang lahat. Oh. Ayun po yung pinakamahirap. Kahit may Yung pag may pakiramdam. sakit. May sakit ka na, tapos yung mga anak mo, kailangan mo pa rin alagaan. Yung bagsak na yung katawan mo, tapos kailangan mo pa rin alagaan yung anak mo. Kasi ikaw lang. So, yun po yung yung nangyari po na I have to take care of the kids all the time. So sabi ko, masarap talaga may pamilya. Yun yung difference. Okay, sakit. Walang tumutulong. In my father's house, there is an overflow Amen. of everything. Wow. Doon mo lalong na-treasure, Opo. na-miss, nasaktan ka. Yeah. So, yun. Doon ko lang po siya kumbaga, na-appreciate po talaga na iba pala kapag kasama mo ang pamilya mo. Buo kayong pamilya. Yun po Oo. talaga. Wow. Praise God. Ngayon, anak, dahil alam nating lahat na si Kuya Mel ay talagang kinuha na ng Panginoon, Para sa kaalaman ng lahat, si Kuya Mel ay kamakailan lang, nung nakaraang linggo lang, kinuha na siya ng Panginoon. Ngayon, anak, tatanungin kita, ano ang makikita mo na dati absent lang in the physical. Ngayon, totally absent in the body. Anong masasabi mo ngayon, anak, na yung Father's love when He is absent, Father's love when He is present, and Father's love when He is totally, completely not around? The difference is, iba yung absent siya dahil may trabaho siya. Iba yung pakiramdam na absent siya dahil nag-work siya. Kasi you anticipate na may panahon na babalik siya. Hala, naiyak ako. Pero ngayon kasi iba na. Yung, ano ba yan? Ayun. So, iba na kasi ngayon, hindi na siya umalis dahil OFW siya. Umalis po siya dahil talagang pumunta na siya kay Lord. So, ang difference po is, wala nang anticipation, kundi acceptance and thankful na rin sa Panginoon, pasasalamat sa Panginoon dahil dumating po siya, dumating man siya na iniwan niya na kami, yung physical body niya, iniwan niya na kami. Pero,
yung spirit niya is na kay Lord. So, yung Amen. pasasalamat sa Panginoon is nandoon. Dahil alam namin na He is with God right now. Amen. Ay, hallelujah. Talagang nakakaiyak. I-treasure natin ang ating mga magulang. Mga ka-daily life sharing, kasama natin sa studio ang kanyang napakagandang nanay at ang kanyang gwapong kapatid. Yan. Ayan. Kasama natin sila sa studio. Si Ate Angie at si Gio. Praise the Lord. Ang pinag-uusapan natin ay Father's Love. Gio, anak, sa iyo naman, anong hindi mo makakalimutang pag-ibig na ibinigay ng iyong ama sa iyo? Ang hindi ko po makalimutan definitely is yung one big factor sa kanya is yung provider role. Providing for not just for our family but for everyone talaga. And it came to a point na parang umaabot kami ng gabi kasi hindi pa kami tapos like bumili ng pasalubong from what I remember. Sa lahat. Sa lahat. Like yung cart namin sa duty free. Parang halos 5. Kasi yung para sa amin kalahati lang nung isang cart. Tapos yung grabe. 4.5 is para na sa iba, diba? Wow. Ganon. So, he was a provider not just for us, but for everyone. He was a very giving All dad. glory to God. So, yun. Hallelujah. Ngayon ko lang nalaman yun. Kung nandun ako, dapat kalahati sa akin yun. Nalaman ko, huli na eh. Huli na eh. Oo, huli ko na nalalaman. Masarap pala, pabango mabango pala. Kaya nung nalaman ko si Kuya Mel, ano pala, hindi, tama na lang. Magkaiyakan lalo. So, Gio, anong masasabi mo, anak, na, kasi maganda yung sinagot ng ate mo, yung presence, in the presence of the father, absence of the father because he is working, and now it's completely absent. Anong pwede mong mai-comment dyan? I think biggest thought ko nung wala si daddy is parang regret because wala na kaming chance para like bumawi sa isa't Yun isa. nga. Na parang kung andito siya and nung may lakas siya, may chance pa siguro kami like mag-bonding, get to know each other ng mas malalim. Yun. Pero nung umalis na siya is wala na yun wala na yung chance. Kahit gusto ko is wala na talaga. So that's the biggest factor. Ayun nga, sabi nga ni Atch na hindi na siya present. It's not because he's an OFW or anything. It's because he's gone totally. So pati yung chance and opportunity namin na to form a deeper relationship is gone. So siguro ang message ko lang for everyone is while you're still here, make the time for your family. Wow, yes, make the time. Make the most Ate of your Angie, ate, Father's Love. Umpisa na si Jelly kanina biglang back out na nga Ate Angie, sa iyo, yung sa papa mo, sa papa mo na, huwag mo na kay Kuya Mel, ano ang hindi mo makakalimutang kwento na naitanim ng malalim sa puso mo, yung pagmamahal ni Papa sa iyo? Si Papa naman, talaga pong siya, mapagmahal. Kahit na alam ko na nakagawa siya ng kamalian sa amin, pero siya po talaga nagturo sa amin paano magdasal. Yun ang naalala ko sa kanya na kailangan kami magsimba, kailangan manalangin. Yun po ang nakuha ko sa kanya. At ang isa pang talaga, ang hindi ko rin makalimutan sa kanya, hindi siya pumayag na hindi kami makapag-aral kahit papano talaga. Wow. Napakahalaga ng education. Yes. Praise God. So, ate, bilang asawa ni Kuya Mel, alam ko naman nag-iisa ka lang. Bilang asawa ni Kuya Mel, yung pagmamahal ng ama
nakita mo ba na si Kuya Mel ay nagkulang sa iyong mga anak? Ay, ang pagkukulang siguro yung time. Kasi lagi siyang wala. Mm. Pero yung ano kasi niya, yung pagmamahal niya sa bagay eh. Kaya naibibigay niya talaga lahat sa kanyang mga anak. Pati po schooling, talagang nilalagay niya yung anak niya sa the best. Wow. Anong masasabi mo ngayon sa iyong dalawang anak, kanan at kaliwa? Ikaw na ang nanay, ikaw pa ang tatay. Ay, nandito lang naman ako para sumuporta sa kanila. Ayan, ang puso ko laging, suporta sa kanila. Katunayan nga ngayon na nakita kami ng isa kong apo kay Gio. Kaya natutuwa naman ako dahil, yung bonding namin, alam ko pinapakita nila sa akin kasi wala na yung daddy nila. Kaya nafe-feel ko naman talaga yung love nila. Lolang-lola ka na pala talaga, kaliwat kanan. Gio, ngayong tatay ka na, ano ang pwede mong ituro sa iyong anak? Alam ko, I had like a similar answer to this is yung raising up a child in the way that he should go. So, really the foundation that every child should have is yung fruits of the Holy Spirit, which is what I believe in love, joy, peace, faithfulness, kindness. Because these are yung parang these are the basic principles of what it means to be an honorable child. So with these things, if I raise my child in this way, then I know I will not fail and I have raised a good son. Wow. Sabi ni Pastor Maribik, mas lalo nyo daw mahalin ang inyong mami. Praise God. Jelly, pabalik tayo sa iyo. Hindi ko alam kung ano yung tatanong ko. Real life, real talk, real people, Father's love. Ngayon, anak na magulang ka na, ano ang pwede mong ituro sa iyong mga anak na mga aral na natutunan mo sa iyong mga magulang? Be stretchable, that not all the time things, life will go the way that they expect it to be. Yung at yung talagang yung ine-expose ko talagang ilagay natin ang mga anak natin sa aral at tuntunin ng simbahan po. Napakalaki po kasi ng impact na they know the word of the Lord. They carry that. Yun nga, kumbaga, ang tinuturo ko sa kanila is they need to stand up. They need to, paano ba itong sabihin na sila ay dapat maging independent with carrying that faith in the Lord. Wow. Kasi, yun nga, not all the time things will go their way. Not all the time they will have the things that they want. Kasi, syempre, iba po yung, kung paano kami pinalaki ng mga magulang namin, iba naman yung approach namin. Like, si Gio, iba yung approach niya, ako naman, iba yung approach ko. So, I'm showing my kids na they need to learn to stand up, to rise up, and they need to depend on God in everything. Amen. Yun po. Wow. Opo. Praise God. Ate Angie, naalala ko si Kuya Mel ang nagdala sa inyong lahat sa gawain ng Panginoon. Tama po ba? Tama po. Iyan. Anong hindi mo makakalimutan? Kayo ba ay pinilit, itinulak? Ano ba? Tinulak. Nagpatulak naman kayo. kasi nung araw talagang maldita ko, kaya kailangan niya akong itulak. Real life, real talk, real people. Hindi ako sumusunod sa gusto niya. Grabe yan. Kaya naman, kayo naman na sumugod sa bahay namin. Kailangan sugurin, Pastora.
Kayo na ang in-invite niya. Oo, kasi pag hindi mo sugurin, Yeah. imposible talaga yun. Imposible. Ay, nako. Kaya yun ang hindi ko makalimutan. Pero praise God, no? Talagang Tingnan mo gumagamit ang Diyos ng bibig para ako'y makapakinig. Oo Kasi nga. noon hindi nakikinig eh. So yun po. Si Gio noon, time na yun, sunod-sunod lang sa ate rin eh. Pero bata pa siya noon. So napakahalaga nung bata pa, agad-agad na agapan. Kaya si Gio di niya makalimutan yung foundation na yun. Actually, ala ko, 2004, nung si Kuya Mel ay tumawag sa amin. Imagine niyo, 2004. Sabi ni Kuya Mel, sabi niya, Pastor Dong, tulungan mo ako. Puntahan mo naman kami. Ba, himala. Sa lahat ng himala, may himala. Totoo. Tapos sabi ko sa kanya, tapos sabi ni Pastor, bakit kuya? Sabi niya, kasi gusto akong iwanan ng ate ninyo. Sabi niya, at ayaw ko, sabi niya. So, ang ginawa ni Pastor Dong, yung time na yan, bawal akong magbiyahe dahil buntis ako sa bunso kong anak. Kasama ni Pastor Dong, si Pastora Ate. Mayet at Si saka yung tatay. tatay ko, nag-isang mag-drive. So, pagdating nila doon sa bahay nila Ate Angie, sabi niya, kasi di ba siya na nga nagsabi, maldita siya eh. Bakit kayo nandito? Ayun o, sabi ni Leo. Yung kaibigan Saksi niya. ako sa kamalditahan na sister ko na yan. May nag-confirm. Pag may nagko-confirm, isa, dalawa, totoo. Tapos sabi niya, bakit kayo nandito? So, si Pastor Dong, sa gitna ng kainan, doon niya sinabi na, ate, gusto mo bang maranasan ng iyong mga anak ang naranasan nating magkakapatid? Jelly, gusto mo bang maranasan ninyong magkakapatid? Oo, kasi malaki lang. Nung magkapatid ang naranasan namin, doon, sabi ni Jelly, ayaw po. Iyak daw ng iyak si Jelly. Oo. At nung nakita ata ni Ate Angie na si Jelly ay umiiyak, tapos si Kuya Mel, ayaw talaga niya. Gusto niya talaga si Ate Angie. Natouch si ate no? Oh, doon nahipo ang puso ni Ate Angie. Wow, galing. At pagkatapos, uma-attend na sila ng church dito sa Alabang. Hanggang isang araw, sabi na ng Panginoon sa aming mag-asawa, tumawid na kami ng Paranaque sa city. At ang first harvest ng The Hub of Christ, the Run! Yeah! At ang first worship leader. Ito! Yeah! Naranasan po namin ng aming mga gamit ay umuusok. Sa init. Alam niyo po ba, nung unang-unang, nakwento ko lang, naalala ko kasi ito si Lea sumusugot eh. Pero ngayon, laki ng ipinagbago na nang makilala niya si Lord. Alam niyo po, ang simbahan namin dati ay nasa second floor at kahoy. Dadating sila late na alam namin late. Yung takong nila, tok, tok, tok. Ang init-init, paypay ng paypay ng paypay. At saka si sexy nila no? Oo. Si Sobra. Jelly nun, hihilahin ko pa angat, hihilahin ko pa baba. Ang sa sexy, natuto kaming magbistida, manamit na Dahil sa grupo nila. Dahil sa kanilang dalawa. Yeah. Akay nila si Leia. At si Leia naman pala dati, laging nakapantalon, nakamaong, pulis na pulis ang damit. At si Ate Angie, ang lakas ng impluensya, magpaganda, magpabango. Sabi ni Jairus, mapursige po talaga si Ninong Mel para makapag-church. Oh. Yan. Ikaw nga, Gio, anak, ano ang naaalala mo mula sa buhay mo? Nung nag-church. Ano ang idinulot ng simbahan na nadagdagan na paghubog sa'yo? Other than yung love of God, definitely love of music din. Wow. So, kaya ako din parang very thankful for the experience and my time in church is because kung wala po sila na nag-push sa akin to have like hardworking hands and feet, I would not be able to be in the I would not be in, not just in music, pero in work as well. Yung mga natutunan ko sa simbahan is na-apply ko siya sa discipline sa work, sa pakikipag-usap, and sa pagtugtog Tingnan mo. dun sa stage. Grabe si Lord. Ayun po. A lot of gifts were given to Sharpen, me. yeah. Wow, na-unlist. Wow, ang mga gifts. Yan. Soon to be, may pastor na kaming pamangkin. Yeah! Hallelujah! Hallelujah! Amen! At English, Pastor. English. Magkakaroon na ng English service. Grabe, no?
Napakahiwaga nila. Talaga naman. Alam mo ba, si Pastor Dong, tuwan-tuwa, sabi niya, Ma, totoo sa dugo ko, magkakaroon ako ng pamangking pastor? Sabi niya kasi puro na lang sa dugo mo eh. Talaga itong asawa ko, anong kalo? Pinag-uusapan natin dito, duguan. Wrong! Nangyari lang, nauna lang kami. Yan. Sabi ni Pastor Mega, panalo, salamat sa Diyos na unlist ang gift ni Gio Cañada. Hindi lang na unlist ang gift, soon, Pastor Gio! Pag nahubog talaga siya, bata. ha? Pag nahubog yung bata. Amen! Hallelujah! So, ang naalala ko dati, si Kuya Mel, nagre-rent ng jeep. Naalala mo? Sige, Jelly. Yeah, si Daddy po para kasi ang gusto po talaga, ang puso po talaga ni Daddy is yung Daddy Mel is makaakay ng souls sa kasi narinig niya na kapag makadala ka lang ng isang soul sa church, libo-libong anghel ang magpupuri. Ngayon, gusto naman ni Daddy, lahat sila hakutin. So, lahat ng mga taga-Pasay, taga-Tramo, Ang dami nun. sa Santa Ana, wala siyang sinisino, kung sino gusto sumama, Sakay. magre-rent po ng ng jeep. Hindi lang yun, rent, kain after. Kasi syempre kakain after the service. Tapos minsan binibigyan pa po ng extra. Syempre, di ba, pang uwi nila. So, grabe si Daddy po. Gusto niya, tapos sasabihin niya, sa susunod na linggo uli, gano'n na naman. So, yung puso talaga ni Daddy to reach many souls has been there. Kaya naman po talagang in-extend ni Lord yung buhay niya po. Biruin niyo po for almost 7.5, right? 7.5, almost 8 years. Na, yung Parkinson's niya is talagang na-extend po talaga. So, grabe po. Kasi nung mga later na, ito na pong huli, nung sinasabi niya, ang tanong niya sa akin, kamusta na itong mga taong to? Lagi niya tinatanong, may mga hinahanap siyang tao. Sabi ko, Dad, okay lang naman po sila. Tapos binabanggit niya, church, nagcha-church. Ganon po siya. So sabi ko, naman Dad, nagcha-church naman po. So, ang puso ni Daddy is talagang to reach out many souls po. Until his last breath, talagang nagsa-soul winning. Praise God. Ikaw, Gio, anong nasaksihan mo sa Daddy mo sa soul winning? Sa soul winning, definitely, ito talaga. Sa amin, yun yung na-witness ko firsthand. But also, I think ang pinaka nag-impact sa akin is yung after his passing. Kasi doon ko nakita na even after he had passed away, he connected with so many people that he's still collecting souls after his passing. Ang daming bumisita, ang daming pumunta. And until now, we still feel that. Kasi nung isang gabi, we had like a Cañada family dinner. Wow. So, imagine that would not be possible if not for Daddy. So, yun. Wow. Amazing. Ate Angie, paano mo namang sinuportahan si Kuya Mel sa kanyang ginagawang soul winning? Pero bago mo sagutin, may isa pang nagpapatotoo eh. Sabi ni Ate Evelyn Bue, kay G, sabi niya, ang bawat lalabas sa bibig, merong presyo. Bago ka umiyak. Tama. Hindi ako kumakausap pag hindi ako kikita. Sabi ni Dr. Rosemary Socia, sa kanya din ako natutong magbistida. Sabi ni Pastor Marabig, teka po, Pastor May, Pastor Dong, si Ate Angie kaya muna ang magpapastor. Yan. Sige po. How I support, yung yung talagang ever-present naman po talaga ako sa church sa lahat ng panahon at pagkakataon. So, nakikita niya yon. Kaya ng bandang huli, sabi niya, saan ka na naman pupunta? Sa church. Yun na rin pala ang pag-aawayan nila. Sa church ka na lang matulog. O baka wala na siyang time kay Kuya. No time for love. Ang dalang na nga namang umuwi. Pagdating, wala ka pa. May mga gawain
pagkain. So, Saka, tao pa rin yun. Oo. Maglalambing. Huwag naman, Talaga. di ba? Magpakatao, tamang word. salamat sa Diyos, talagang ang lalim ng pagkakatanim ng Amen. Kanyada family. Amen. At hindi lang yon, sabi ni Doktora, salamat sa buhay ni Parang Mel at napunta kami sa Dahao. Amen. 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 Praise God. Mga ka-daily life sharing, ang ganda ng kwento, no? Father's love, Father's heart. Tanungin nga natin, for the last time, si Gio, ano po ang inilagay ng Panginoon sa puso mo tungkol sa Father's love? Gaano ito kahalaga? Ayun. So, I realize now that a father's love represents God. God's love for us. A father will accept his son no matter what he has done, no matter how far he has strayed away. Ang tatay is laging tumatanggap ng pasensya, ng anything, just to have his son back. So, something that I practice with my son is showing him how to forgive and how to, especially for me, I tell him all the time that I love you. I love you, son. And I practice as much as possible yung intimacy kasi nga hindi ko yun naranasan with my dad. So, something that I want to share with you guys also is if you are a father right now, be the father that you want your father to be. Represent God's love in your children's lives and raise them up well. So, yun lang po. Ate Angie. Jelly. Father's love. Kasi katulad sa iyo, may tatay ka din. Tungkol naman sa papa ko, marami din akong pinanghinayangan kasi maaga po siyang nawala. Hindi niya nakita yung napakagandang nangyari sa pamilya namin, ang aking mga kapatid nakapag-abroad. Marami kaming pwede pa sanang pagsamasamahan na pamilya na nagtatawanan, at saka syempre yung na-overcome namin yung kahirapan na dapat kasama sana namin siya nagtagumpay. Kaso nawala po siya ng maaga. Yun po ang pinanghinayangan ko sa papa ko. Naluluha na nga ako. Ayun po, having a father is really important sa buhay natin. Kaya kung nakikita niyo po yung ama niyo po, kasama niyo po sila sa bahay, or you can reach out, make sure to reach out to your dad. They might not be the father that you want them to be, him to be, but still, siya po yung binigay ng Diyos para siya yung maging ama. Sabi nga sa Deuteronomy 5:16, honor your father and your mother as the Lord your God has commanded you, that your days may be long and that it may be well with you in the land of which the Lord your God is giving you. So, meron po talagang kalakip na pagpapala kapag tayo ay nagmamahal sa ating magulang. Not just specifically the father and also, but yung mother po, parents po natin. And it goes also with our pastors, our parents, spiritual parents po, na yung honoring natin sa kanila, talagang bigay natin yung the best honoring sa ating mga sa mga ama ng tahanan at ama ng simbahan. Actually, Pastor, I want to take this opportunity to thank you rin, Bishop Israel, na kumupkup sa amin sa Amerika noong mga panahon na napakahirap po. Siya po yung tumayong ama sa amin, sa aming mag-iina. Nung panahon na gusto ko mag-give up eh. Sabi niya, hindi, sumama ka. Wala kang alalahanin, sumama ka. Kasi naalala ko, family camp po yun. Sabi ko, ayoko po sumama. Ayoko po sumama. Wala rin po akong perang pambayad sa camp kasi nga wala. Nandun kami sa time na very low point nung panahon na yun. Pero sabi niya, hindi, gagawan. Sabi niya, huwag mo isipin yun, sumama ka, sumama ka.
ganun pala ang Diyos. Kapag talagang yung calling mo is yung calling mo is nandun, kahit na sumuko ka, ang Diyos magpapadala ng tamang tao para to bring you back to your calling. So, salamat po sa Love Fellowship Church International sa Renton po. Renton, Washington State po. Salamat, Bishop Israel, Pastora Edna, Sanoy, sa lahat po ng mga pastor dyan. Salamat po. And kay Daddy Mel, ano ba yan? Yung pagtulong rin po nila kay Daddy during po nagkasakit siya and during sa funeral po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga kapatiran po diyan sa LFC, we love you, we love you, we love you dearly as a family. Ayun, amen. Glory to God. Amen. Nakakaiyak. Real life, real talk, real people. Salamat, Kuya Bobby. Dinugtungan mo ang ating phrase sa programa natin. Napakahalaga talaga ng Father's love. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, John 3:16, ibinigay si Jesus Christ. Kaya meron tayong kaligtasan. Kaya merong pamilya. Hindi lang sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, sa simbahan, sa iba't ibang bansa. Kaya ang daily life sharing ay binuo ng Panginoon sa panahon ito at sa marami pang mga pagkakataon para ikaw at ako ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Pastor Dong, conclusion. So, ang pinakadakila sa lahat, wala ng kapantay, ay ang yakap ng pag-ibig ng Diyos Ama na may likha ng langit at lupa. Sabi ng Acts 17, talagang siya ang nagsabi na siya yung ating hininga, siya yung ating buhay, siya yung ating lahat-lahat. Kaya wala nang higit pa. Kaya nga sabi ng Bible na kapag tayo lumapit sa Kanya, siya ay laging yes. Sabi ng Corinthians, siya ay laging yes. Kaya dahil siya ay laging yes at ang isang dakilang karanasan na dumating sa ate ko, sa kanyang mga anak at sa kay Kuya Mel, ay yung yakap ng Diyos sa kanila. Yung yakap na yun ang nagpadala rin ng mga tamang tao sa buhay nila. Kagaya ni Bishop Israel. Isang padala ng Diyos yan. Pag-ibig ng Diyos yun. Sa buhay ni Jelly dahil yung Diyos na pinaglingkuran ni Jelly ay siyang Diyos ni Bishop Israel. At dahil dito, nagkaroon tayo ng pamilyang makalangit. Amen. Kaya pagpalain tayo lahat ng Panginoon. At sa Sunday po, speaker si Pastor Dong ng Love Fellowship International sa Bulacan. Yan, abangan niyo po si Pastor Dong Campoy. At ako naman po ay nasa anniversary ng The Hub sa Silang, Cavite. Praise God. May pahabol po si Pastor Jairus Daniel Villarama. Tama ba? Oo. Nalilit ako Villa at Valde. Salamat po sa buhay nila Ninong Mel, Ninang Angie, Gio at kay Jelly. Sila po ang ginamit ng Diyos para ako din ay makaabot at makapag-church. At ngayon ay pastor na, nagpapastor na ng isang simbahan. Amen. Amen po ba? Mga ka-daily life sharing, napakabuti ng Panginoon. Ang oras natin, akala natin ang haba, ang igsi lang pala. Pero ang kwento natin, mahaba, matagal. Lalo na pag dumadaan ka sa proseso, yung ba yung sinasabi ni Jelly na parang mapuputol na yung lubid. Pero alam mo ba, may humawak sa magkabilang lubid. Yo. Pinagdugtong ang lubid. Amen. Hallelujah. Natuloy pa rin ang buhay. Amen. Tama ang Biblia, Pastor Dong. Isa lang ang makakilala kay Kristo Jesus sa Buong isang sambahayan. sambahayan. Ang buong sambahayan ay maliligtas. Yes. Salamat sa Diyos. Answered prayer si Pastor Dong. Si Ate Angie, hindi mo alam, nakapag-produce na kayo ng pastor. Si Jairus naging pastor. You are next. Hindi ka na makakatakbo. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Amen po ba? Glory to God. Thank you po, Pastor Pastor. Don. Praise Pastor. God. Sige. Tayo Pastor. pong lahat ay manalangin. Salamat Panginoon sa isang gawain na ipinagkaloob mo dulot at bunga ng iyong pag-ibig. Lord, hayaan mo ang pag-ibig na ito
ay dumating sa bawat puso ng tao. Dumating sa lahat ng kakatagpuin mo sa pamamagitan ng mga mensaheng ipinahayag sa lugar na ito. Lord, salamat po sa isang pribileyo na magiging lingkod mo. Pribileyo maging instrumento mo ng iyong mabuting balita. Patuloy mong ingatan ito, pangunahan, iligtas sa lahat ng gawa ng masama. Sa lahat ng masama, Panginoon. Bagkus, Lord, patuloy mong ipakita ang iyong kaharian, ang liwanag ng iyong mga salita. Kaya salamat sa pagliligtas mo, salamat sa pag-iingat mo. Sambahin ka at purihin sa likas mong karangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Praise God, mga ka-daily life sharing. Maraming salamat po. Yes. Maraming salamat, Kanyada family. Bon voyage sa inyong mag-iina pabalik ng Amerika. Bukas. Hallelujah. At abangan natin bukas si Ate Daisy Kaleha ang ating bisita. Maraming salamat po. God bless us all.